We now proceed to the primary classification. Primary classification is the process of adding the numerical values of the word type of patterns that can be found in a set of fingerprints. Pag sinabi nating set of fingerprints, we are referring to the rolled impressions of the fingerprint patterns of the subject which are placed in a fingerprint card. Ang unang step natin sa primary classification ay i-assign natin yung mga fingerprints or fingerprint impressions as numerator or denominator. Dito sa primary classification, naiiba ang pag-a-assign ng mga patterns or numbers as numerator or denominator. Kasi usually yung mga fingers na nasa taas, sila yung kinoconsider na numerator at yung mga nasa baba naman ay kinoconsider na denominator. Pero dito sa primary classification, naiiba. Kailangan i-assign yung mga fingerprint patterns na makikita natin dito sa mga small boxes as denominator and numerator. Ganito yon. Itong fingers 1, 3, 5, 7, and 9, they are assigned as denominators. While fingers 2, 4, 6, 8, and 10, they are assigned as numerators. This is for the purpose of getting the primary classification. Now, after na ma-assign natin yung mga fingers or boxes into numerator or denominator, ang susunod naman na gagawin natin ay lalagyan natin ng numerical values ang bawat fingers or boxes. Pag sinabi natin numerical values, ito yung mga i-add natin later on para makuha natin yung tinatawag na primary classification. Ang tawag din natin dito sa susunod na gagawin natin ay pairing. Bakit pairing? Kasi may dalawang boxes, may tigda dalawang boxes na merong the same na numerical values. It's like for this one, boxes 1 and 2, ang kanilang numerical values ay 16. Boxes 3 and 4, ang kanilang numerical values ay 8. Boxes 5 and 6, their numerical values is 4. While boxes 7 and 8, ang kanilang numerical values ay 2. And 9 and 10, ang kanilang numerical values ay 1. After na malagyan natin ng numerical values yung mga boxes, ang susunod naman na gagawin natin ay hanapin natin yung mga word types of pattern sa mga boxes na na-assign as denominator or numerator. So, pagsama-samahin natin lahat ng word type of pattern na nasa box na denominator or numerator, then after that, kunin yung kanilang numerical values tapos i-add natin. Then pag nakuha natin yung sum, whether the numerator or denominator, always lagyan natin ng additional number na 1 para makuha natin yung tinatawag na primary classification. Ngayon, base sa na-discuss natin na rules kanina, sa paghahanap ng primary classification, pwede nating gamitin lahat ng fingers or patterns na makikita natin sa isang set of fingerprint patterns. Pero ang i-consider lang natin for the purpose of getting the primary classification ay yung mga word types of pattern. Just like for this example, meron tayong example dito. Ngayon, hahanapin natin dito yung primary classification. Ang unang gagawin natin ay hanapin natin yung mga boxes na nagko-contain ng numerator. Then, pag nahanap natin, kunin natin yung kanilang numerical values. Tapos, i-add natin. Then, after getting the sum, plus 1,
yun ang magiging tinatawag na numerator. Then after finding the numerator, ang susunod na gagawin natin is find also the denominator. So titingnan ulit natin yung mga boxes na na-assign as denominator. Kung naglalaman ito ng mga word type of patterns, kunin natin yung kanilang numerical values. Then i-add natin. After adding the numerical values, mag-add tayo ng constant number na 1, and that will be the denominator. Just like for this example, ang unang hanapin natin ay numerator. So alin ba dito yung mga boxes na na-assign as numerator? Tingnan natin. Ito, saka ito. So kunin natin ngayon yung numerical values ng mga boxes na merong word type of pattern. Then we add. Okay? So ito, this is what is this, the numerical value? Ang numerical value nito ay 2. Okay? Then this one, ang kanyang numerical value is 8. So 2 plus 8, that is 10. Then since wala nang susunod pa, so ang kanilang ang sum ng kanilang numerical values ay 10. Pero kailangan nating mag-add ng 1, which is constant. Kaya ang magiging numerator natin is 11. Yung denominator naman natin, no, ganito naman ang paghahanap ng denominator. So tingnan natin yung mga boxes na na-assign as denominator, at kung whole ang kanilang laman, kunin ang numerical value ng box na yan, then we add. Tapos kung ano ang sum, plus 1, that will be your denominator. So for example, this is word type of pattern. Ang numerical value nito is 16. Okay, ito ay hindi, ito ay hindi, ito ay hindi word, ito ay word. Anong numerical value nito as denominator? This is 4. So 16 plus 4, that is 20 plus yung constant na 1, kaya magiging denominator natin is 21. So in this group of fingerprints, ang primary classification nito is 11/21. Another example, kulin ulit natin yung primary classification ng example na ito. So unahin nating hanapin ang numerator. Unahin natin yung mga boxes na numerator. Okay? So kung word type of pattern ang laman ng mga yan, i-add natin yung kanilang numerical values plus 1. So ito ay numerator at or ang laman nito. Anong numerical value nito? This is 4. Then this one is also a word type of pattern. Ang kanyang numerical value ay 16. Then ito ay hindi kasali. Ito ay kasali sa numerator. Anong numerical value nito? This is 8. Then this one hindi kasali. So tatlong boxes lang ang naglalaman na numerator, ang naglalaman ng word type of pattern. So we add their numerical values. So this is 4 plus 16, that is 20. Then i-add natin ito plus 8, 20 plus 8, that is 28 plus yung constant na 1 para ito ay maging 29. So ang ating numerator dito sa primary classification dito sa example na ito is 29. Next is the denominator. I-add naman natin yung mga boxes na yung numerical values ng mga boxes na nagko-contain ng word type of pattern at sila ay na-assign na denominator. So just like this one, this is 16. Then denominator din ito plus since naglalaman ng word type of pattern, so ang numerical value nito ay 2. 16 plus 2, that's 18. Then denominator ulit ito, ang kanyang numerical value ay 8. Dito naman wala, dito ay wala, hindi ito mga words, so hindi sila hindi yung kanilang numerical values. So bali tatlo lang ang denominator dito sa pattern na ito na nagko-contain ng word types of pattern. So i-add natin yung kanilang numerical values. 16 plus 2, that is 20.
plus 8, that's 16 plus 2, that's 18, plus 8, this is 26, plus yung constant na 1, so that is 27. So ang magiging denominator natin dito is 27. Kaya ang ating primary classification now in this example is 29 over 27. And for our final example, hanapin ulit natin yung primary classification ng set of fingerprint patterns na ito. Simulan natin sa numerator. So this is 4 plus 16, that is 20, plus 8, that's 28, plus yung constant na 1, so ang ating numerator here is 29. Denominator, okay, 16 plus 8, so that is 24, then plus 4, that's 28, plus yung constant na y, so ang denominator natin dito is 29. Kaya ang ating primary classification dito ay 29 over 29. Konting trivia lang sa primary classification. Kapag lahat ng fingerprint impressions mo ay word types of pattern, ang magiging primary classification mo is 32 over 32. Paano nakuha yan? So pag pinag-add mo yung numerical values ng mga words na numerator, makukuha mo yan is 31, plus mag-add ka ng constant 1, so that is 32. Ganon din yung mga denominators na word type of patterns. When you will add their numerical values, you will get 31 plus yung constant na 1, so it will become 32. Kaya ang kanyang primary classification, kapag word types of pattern, lahat ng mga fingerprint patterns mo, impressions mo, is 32 over 32. Another trivia is, kapag walang word pattern doon sa example o sa fingerprint card, ang magiging primary classification natin is 1 over 1. Bakit 1 over 1? Kasi ilalagay pa rin natin yung constant na 1 sa numerator at constant na 1 sa denominator. Kaya ang magiging primary classification mo sa isang fingerprint card na walang word type of pattern will be 1 over 1.